Hingin ko muna yung konting oras nyo mga kapatid. Magpapatotoo ako kasi para sa akin big deal nung bagay na nagawa ko na yun. So hindi sa pamilya kasi given na malulusog yan, nakikita nyo naman. Yung pa. Kita naman ang lalaki na lang siya. Hindi mga kapatid, kahapon kasi may... Siyan talaga? Ha? Siyan talaga? May dumaan kasing kakilala ko na yun before naglalakad siya, hindi pa siya PWD nun, lalakad-lakad siya. Tapos nakita ko siya malayo pa lang. Tao hindi to kayo. Tao. Nakita ko siya malayo pa lang. Ang bumubulong sa akin sa kabila, sabi niya, bigyan mo pera para ganito. Hindi ka nakulitin. Kasi iniiwasan ko siya eh. Iwasan ko. Pag nagkikita kami, pre, pahinga akong pera. Umiiwas ako. So sabi niya, sige, bigyan mo na ng pera para matapos na o kaya para ma-impress mo siya. Para gano'n. Pero sa kabilang bulong naman, sabi niya, pag-acceptin mo kay Lord, ipag-pray mo. Kasi parang hirap na siya maglakad talaga. Before kasi naglalakad siya ganun lang. Ngayon may tungkod na. So ibig sabihin, nahihirapan siya. Tapos may bulong pa sa akin na malay mo, ngayon na yung last day niyan. Hindi mo alam. Sharean mo ng Word of God. Nandun yung takot kasi ang daming tao. Nakikita nila ako. Tapos, hindi ako yun eh. Hindi ko personalidad yung gano'n na ipag-pray ka sa kalsada. Pero purihin ng Panginoon, mga kapatid, pinag-pray ko yung taong yun. Yung tapos pinag-accept ko siya kay Jesus. Then, ang maganda doon, hindi nanlaban yung niya, damdamin niya. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo bang mahal ka ng Diyos? Sabi niya, oo. Kasi alam mo bang hindi kay Jesus galing yung sakit mo? Ginanong ko siya. Sabi, oo, ang Diyos ay buhay at sa Kanya ako mapupunta. Purihin ng Panginoon dahil hindi nataon yun at saka hindi ako yung humarap sa Kanya. Kasi bago pa lang siya dumating sa akin, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Gagawin ko na lang yung yung makakalugod sa'yo. Purihin ng Panginoon na pag-accept ko siya at purihin ng Panginoon dahil hindi na siya hirap maglakad nung after ko siyang ipanalangin. Then, bukod sa hindi pera yung naibigay ko, pagkain din. Purihin ng Panginoon kasi para sa akin galak na galak ako doon dahil hindi ko ginagawa yun. Pag nakakita ko na ganun, buti nga. Ganun sa akin. Oo. Kasi, di ba, parang ganun eh. Di ba, sinayang mo yung pagkabata mo para maging ganyan ka. Pero hindi yun yung nakita ko sa kanya. Nakita ko yung sa akin ng Panginoon na i-share mo ko sa kanya. Parang ganun. Then, si Lord na ang bahala doon sa tao na yun. Kaya purihin ng Panginoon. So, ayan, dadako na tayo sa pangkalahatang panalangin. Hinihin ko yung pakikipag-cooperate yung mga kapatid. Okay, let us pray. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan mo kami ng panibagong maayos na panahon na nagtipon-tipon kami sa iyong bahay panabahan, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, na nandito ang iyong mga anak, na inuna kanila, binigyan kanila ng oras, Panginoon, upang palakasin ang pananampalataya nila muli sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din sa mga lingkod mo, Panginoon, na sila Pastor Abi, Pastor Randy, at Pastor Delia. Panginoon, bigyan mo pa sila ng sapat na lakas upang maihayag ang iyong mga salita, Panginoon. Yes. At gayon din sa namumuno ng aming bansa, Panginoon. Ikaw na po ang humipo sa kanilang puso, Panginoon, na ikaw ang manguna sa mga gagawin nilang hakbang upang kami pamunuan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang sarap pong magpuri, Anong sabi doon? Lahat ng may hininga, purihin ang. Diba? Totoo po. Kasi alam niyo, kung hindi tayo magpupuri, uutusan niya yung mga bato. Opo. Nakakahiya naman yun sa atin. Ano po? Na yung mga bato mag-uumpugan para purihin
sambahin ang ating makapangyarihang Diyos. Welcome po ulit sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Lord, nagtagumpay tayo buong week. Tama po ba? Amen. Ayan, so yung iba hindi nagtagumpay. May mga pinagdadaanan pa rin, pero wag natin silang sukuan. Yan ang lagi kong paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na huwag tayong mapagod, huwag tayong magsawa na sila ay itaas sa ating Diyos na buhay. Kumusta po mga anak ng Diyos? Pinagpala? Ano pang meron sa atin? Champion. Praise the Lord. Nagtagumpay tayo laban sa kasalanan. Tama po ba? Champion. Champion. Amen. Nagtagumpay tayo sa lahat ng iba't ibang uri ng tukso. Amen. Daming tukso eh. Tuksong kumain lang kumain. Amen. Tuksong matulog ng matulog. Amen. Ano pa? Mag-Starbucks. O tuksong wag lang matulog. May ganon ba? Ayun lang, mahirap yun. Ano po? Mahirap daw yon, yung matuksong wag nang matulog dahil nasobrahan na. Anong tawag nun? Mataas ang caffeine. Ano na, workaholic na. Tama po ba? Yung panghihinayangan, yung mga sandaling ipahinga. Wag naman po. Tandaan natin na ang sabi sa Bible sa Corinthian, ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Kaya kailangan din yan ng pahinga. Kasi yung original na design ng katawan natin ay nangangailangan ng pahinga. Pero yung kadalasan, kaya wala pag Sunday na mahinga. Wala sila pag Sunday kasi na mahinga. Hindi nila naiintindihan na ang tunay na kapahingahan ay yung makasama mo ang Panginoon at ang mga kapatiran. Tama? Kasi pwede naman nilang sabihin, okay na po ako. Nakakasama ko ang Panginoon sa aking devotion. Pero kasama ang kapatiran. Amen po ba? Ano sabi sa Hebrew? Huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon dahil marami na ang mga nakakalimot niyan. Tama po ba? Marami na yung mga nakakalimot na mahalaga ang fellowship. Walang nag-grow mag-isa. Tama po ba mga kapatid? Amen. Do you agree with me, church? Amen. Pwede ka bang mag-grow mag-isa? No. Iba pa rin yung nakaka-fellowship mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Iba pa rin yung nakakarinig ka kung paano niya na-overcome itong issue na to sa buhay niya, itong part na to sa katawan niya, itong part na to sa kanyang pagkatao. Amen po ba? Kung paano nagiging productive ba o nagiging tawag nito malago, maunlad ang kanyang buhay spiritual. Ang sarap po kayang marinig yun. Amen po ba? At ang sarap marinig na, salamat, pinag-pray mo ako. Alam mo ba, natanggap ko na yung katugunan sa iyong mga dalangin. Kaya wag niyo pong kalimutan ang iyong mga prayer partner. Lagi ko yan paalala na wag niyo pong kalimutan ang inyong prayer partner. So announcement po agad sa ating pangbungad pa lang. Nag-provide na ang Lord ng Bible. Palakpakan natin ang Diyos. 10 Bible. So almost 6,000 po yun dahil 580 plus ang isa. So lahat ng walang Bible magkakaroon. Pero para maging patas po tayo sa atin pong kailangan memoryahin niyo po yung vision and mission. Mabilis lang po yan. Sa salita. Naglag. May nagre-reklamo dyan na. Kaya ba kapatid? Kaya? Amen. Kaya ba? Challenge accepted. Amen. Sino-sino ba ang walang Bible? Yan. Kaya yan. Sige, pagbigyan ko kayo kahit isa lang doon sa vision or mission. Basta kailangan meron kayo. Pwede ba yon? Sayang naman po. Nandun na yung Bible, may pangalan na. Brother Rodel Remolio. Kaya kailangan makabisa mo yung ano bang meron ang church? Ano ba ang vision ng church? Ano ba ang misyon na tinatahak natin? Kasi hindi ho tayo nangangapa sa hangin. Tama po ba? Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Tayo ay may giya.
na sinusundan. Tama ba ang Gia? Amen. Tama ba ako? May ano tayo, timon. Tama po ba? Meron tayong tinitingnan na inaabot na goal, vision, and mission. Siyempre, sa tulong po yan ng Panginoon. Kaya mamaya po, before po tayo magwakas sa ating panambangan, kailangan po kahit isa lang dyan, kapatid, para mabigay na po sa'yo ang Bible. Challenge accepted ba? Amen. Kapatid, meron ka na ba? Kaya naman pala eh. Meron ka na pala. Kaya nilaglag ako. Kaya matapang. Pero meron ka na rin, kapatid, di ba? May Bible. Naku, hindi mo raw kinabisa. Kaya kailangan kabisaduhin mo. Hindi na eh. Binuking ka ngayon ng iyong wife. Maya ka pag-uwi. Wala kang lakada. So, napakabuti po ng Panginoon na tayo po ay laging nagtatagumpay sa araw-araw nating buhay. Dahil lahat po tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang mga problema. Ni isa po sa atin walang exempted sa problema. Ma-single ka man, ma-double ka man, ano ka man, ay mabata ka man, di po ba? Ikaw man ay may edad na, lahat po yan tayo ay dumadaan sa iba't ibang mga trials and testing mula sa Panginoon. Kasi uulitin ko at lagi kong ipaalala sa lahat, hindi lang ako ang Diyos ng puro pagpapala nung tinanggap natin siya. Tama po ba? Bagkus ang sinabi niya, if anyone, di ba? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan niya, church? Deny yourself and follow me. Okay. Deny yourself and? Follow it. Deny yourself and take up your cross. Ayan. So, deny mo, ibig sabihin, wag puro sarili mo lang. Di ba anong sabi ng Lord sa Galatia? Not I, but Christ. Hindi na ako. Kaya pag minsan, may time na nagwawala yung loob mo, pagka sumasama ang loob, pagka may nakakarinig tayo ng negative, sabihin mo kaagad, not I, but Christ. Kasi pag ikaw, ako talaga naman nag-iisip ka na kung paano ko ba titirisin to, di ba? Oo? Paano ba ako dito makakapuntos man lang? Pero salamat dahil punong-puno po ang Bible, okay lang siguro paki-open, hindi po maganda pagpatay. Okay lang po. Kita nyo naman, malilinaw pa naman ang inyong mga mata. Diba? So, napakaganda po ng ibinigay sa ating mensahe, pero kagaya ng lagi nating sinasabi, ano po ang message sa atin last Sunday? Hold on until I come. Part 2. Very good. Part 2. Hold on until I come. Part 2. So, ano naman pong natutunan natin? Yun na. Amen? Yes, praise the Lord. Huwag tayo mag-worry kasi yun yung kadalasan nagiging dahilan kung bakit maraming Christian ang Lukewarm. very good. Lukewarm. Maligamgam. Di ba ang sabi, ayaw ng Diyos ng maligamgam. Ang gusto niya, ikaw ay laging mainit. Sabi doon sa Revelation, mabuti na lang sana kung ikaw ay malamig. Malamig ka kung malamig kasi may pag-asa pang painitin. Kung ikaw ay mainit, much better, di po ba? Mainit ka kasi, anong sabi doon? Kaya nakakalimutan natin ang ating first love kasi puro tayo worry. Tama? Natatabunan tayo ng mga alalahanin sa buhay. Kaya yung ating first love, ang Lord, ay naisasantabi na natin. Ano pa po? Ano pa yung natutunan? Ano pa yun? Mag-impok ng yaman sa langit. Very good. Mag-impok tayo ng yaman sa langit. Kasi yung kayamanan niyan na kadalasan pinagkukumahugan, tama ba yung word ko? Pinagsisikapan, yan. Oo, lahat ginagawa para lang magkamit ng yaman dito sa mundo ay maglalayo lang sa atin sa Diyos. Hindi po masama ang yaman kung yung yaman na yan hindi ka na ilalayo sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen. Diba sinabi natin hindi masama ang pera? Kasi ang pera ay kailangan natin. Ang masama, ang magmahal. Yung minamahal mo, ang pera kaysa sa Diyos. Tama po ba? Ano po ba? Ano pa? Meron pa. Alam ko eh. Dalawa pa lang. Masuot yung damit na puti. Amen. Mabuhay na banal. Ano raw? Ano ulit?
Ingatan natin ang ating buhay, no? Kailangan pagdating ni Lord, nakasuot tayo ng puting damit. Puting damit ba ang tinutukoy ng literal? Banal na buhay. Banal. Mapalakpakan nga natin ang Lord. Talaga naman ang church, talaga naman Grace from Heaven Church ba na ba? Ang Diyos ang palakpakan. Amen! Ay, ang gagaling. Maiinip na sila sa Lord. Thank you, Lord. Talagang meron na po akong answered prayer. Alam niyo po, nakakagalak na makita ang inyong partisipasyon. Nakakagalak na makitaan kayo na meron kayong yung po bang energy, yung init, yung inyong galak. Na ito ako gusto kong magkaroon ng part sa body ng Christ. Amen po. Kaya ako nandito kasi gusto kong maging daluyan. Tama po ba yun? Gusto kong maging channel ako ng kagalakan mula sa Diyos. Kaya nga pag sinabing, sino po ang pinagpapala dito? Biglang wala, tumahimik lang. Nahihiyang magsabi na ako po ay pinagpala dahil tinuruan ako ng Diyos sa part na to ng buhay ko, inalaw ng Diyos. Di po ba? Pagpapala pa rin yun. Ako po ay pinagpala dahil umabot kami sa puntong walang-wala kasi tinuruan ako ng Diyos na mali ang aking pag-manage. Tama po ba? Amen. Pagpapala yun. Kasi hindi hinayaan ng Panginoon na tuluyan kang malayo sa Kanya dahil sa mga bagay na alam mo na mali, pero sige pa din. Ayan. So, kinokorek tayo ng Diyos sa bagay na yun. So, this time, ang message ng Lord ay Go Church! Our citizenship is heaven. Ayan. Masarap po bang pakinggan yan? Amen. Na ang ating pagkamamamayan. Tama ba yung sinabi ko? Yung ating, kasi di ba pag nagsilap tayo ng mga resume, nakalagay, o kahit hindi na, nakalagay doon. Ano? Citizenship. Korean. Japanese. Bisaya. Bisaya. Pilipino pa rin. Humiwalay na pala ngayon yung Bisaya sa Pilipino. Ikaw talaga kapatid. Tayong lahat ay tumayo po at basahin natin ng malakas ang word, ang message ng Panginoon sa atin ngayon sa aklat ng Philippians. Okay, go church. Subalit sa kabilang dako tayo ay mamamayan ng malaki. Mula noon hinihintay natin ngayong kalahig ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babatuhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalan. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo sa oras na ito. Lord, nagagala kami sa katotohanan ng napakapalad po namin na meron po kaming kalayaang maranasan ang presensya mo, maranasan po, Panginoon, ang Espiritu na nagbibigay sa amin ng galak, nagbibigay sa amin, Lord, ng kapahingahan mula sa kapaguran, binibigyan kami ng kagaanan mula sa kabigatan, pinalalaya kami mula sa takot, mula sa mga alalahanin. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, ang dulot nito sa amin, Lord, ay kapunuan. Ang dulot nito sa amin, Lord, ay kasapatan, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Salamat po na nagtagumpay kami sa buong week. Ang bawat oras na dumadaan, araw na lumilipas, patunay ng inyong katapatan. Salamat po sa katotohanan, bagamat kami madalas nagkukulang. Ikaw, O Diyos, ay laging tapat. Ang pangako mo ay lagi mong tinutupad. Ang salita mo ay ginaganap mo sa buhay namin. Salamat sa power, kapangyarihan ng word at kapangyarihan ng pangalan mo, Jesus, sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, siyasatin niyo po kami. Salamat dahil kilala mo kami ng higit kanino paman. Salamat na alam mo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Sa amin pong mga kahinaan, Panginoon, ang dalangin po namin, habag mo po ang dalangin po namin, O Diyos. Paging dapatin niyo po kami sa inyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami, madalas kaming magkamali. Marami kaming pagkukulang. Nagkakasala kami sa isip, salita, sa mga kilos na hindi nagbibigay kaluguran sa inyo. Patawarin niyo po kami. Salamat na lahat ng iyan nabayaran mo na po sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, panatag kami, O Diyos. Meron kaming tunay na pananampalataya mula sa iyo na anuman ang idulog namin sa inyo, makakaasa kami
na makakatanggap kami ng katugunan. Dahil nangako ka na anumang hilingin namin sa pangalan mo, Jesus, maniwala kami, manampalataya kami na ito'y mangyayari. Gaganapin mo, Panginoon, dahil ikaw ay tapat at mabuting Diyos. Panginoon, nandito kami ngayon dahil sa inyong grasya, dahil sa inyong kagandahang loob. Marapatin mo nawa, loobin mo nawa, na minsan pa makatagpo mo kami sa aming mga pangangailangan. Katagpuin mo po ang pangangailangan, lalo tigit yung kailangan ng aming soul, yung kailangan ng aming spirit, Lord. Dahil ito po ang nakalulugod sa inyo na makita mo kami na kami ay kulang kung wala ka, Panginoon. Na kami ay laging nagsisik ng nais mo. Naghahanap kami lagi, Lord. Hinahanap ka namin. Nais ka namin, Lord, na makilala pa, maranasan pa, maunawaan pa ang mahiwagang kalooban mo sa buhay namin through your word, Panginoon. Kausapin mo kami, O Diyos. Magpakahayag ka sa amin, Panginoon Jesus. Salamat sa kapangyarihan, gabay ng Holy Spirit. Lord, dalangin namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Spirit ng wisdom, karunungan na mula sa inyo, ang Espiritu ng katotohanan, ang aming wini-welcome at hinahayaan naming malayang makakilos sa aming kalagitnaan. Aming itinatakwil, itinataboy ang lahat ng gawa ng kadiliman sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng kasinungalingan, Espiritu ng pagkalito, kakulangan ng pananampalataya, in Jesus' name, hindi ka namin pinapayagan sa lugar na ito. Hindi namin hinahayaan ang gawa ng kadilimang istorbo, ang distraction, in Jesus' name, ang pang-aagaw ng aming focus, ng aming atensyon sa mensahe ng Panginoon, hindi namin pinapayagan in Jesus' name. Thank you, Lord. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Nagagalak kami dahil ipinaalala mo po yung word na magalak kami, na binigyan mo kami ng authority na sa pangalan ni Jesus, anumang talian namin dito sa lupa ay tinatalian mo sa langit sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Thank you, Lord, sa mga spiritual ears, spiritual eyes, na malaya po na matanggap namin ang iyong revelation, ang iyong message. Salamat sa pagpapalang spiritual, Panginoon, na apaw-apaw. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Nawa po, masumpungan mo kami ng aming puso ay laging handang turuan mo. Ituwid mo, Lord, i-correct mo po ang aming buhay nang sa gayon kami maging karapat-dapat. Mamuhay kami ng ayon sa inyong banal na kalooban. Lord Jesus, sa iyo lamang ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa makapangyarang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus Ama. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen, amen, at amen. Hallelujah, glory to God. Makaupo na po tayong lahat. Isa po sa pinaka-masarap na paulit-ulitin na verse na magbubuo sa ating identity as followers ni Christ, as children of God, anak ng Diyos. Di po ba? Ito yung meron tayo, binigyan tayo ng, ano tawag doon? Binigyan tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos. Ano yun sa English? Right to become. Binigyan tayo ng right to become a children of God. Sa Tagalog, binigyan niya tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Isipin niyo po, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Yes. Pero lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Pero yun lamang, sino lamang ang anak ng Diyos, church? Ha? John 1:12, sino lamang ang anak ng Diyos? Yun lamang? Ala, tayong lahat nun ay mayroon. John 1:12, yun lamang tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Tama po ba, mga kapatid ko? Kaya lagi niyo pong isama yan sa inyong tawag nito? Life verse. Kaya ako naging anak ng Diyos, binigyan niya ako ng karapatan maging anak ng Diyos kasi tinanggap ko siya. Nanampalataya ako sa Kanya. Saan? Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At hindi doon nanatili.
Di ba? Hindi doon natapos. Hanggang ngayon na nasa Ama na siya, nasa piling na siya ng Ama. May kapangyarihan po ba ang Word? Yes, amen. May kapangyarihan pa rin ba si Jesus sa buhay natin? Amen. True. True what? Through His Word, Scriptures, and the power of the Holy Spirit. Kaya nga kapatid, yan ang nagtutulak sa'yo para magpuri. Yan ang nagtutulak sa'yo para manalangin. Yan ang nagko-convict sa'yo para tanggihan ang kasalanan. Amen po ba? Tanggihan ang mali, yakapin ang tama. Lakaran ang tama, talikuran ang mali. Talikuran natin yung daan papuntang mundo. So kanina sinabi ko na po, ang identity natin as citizenship ng makalangit, di ba? Meron na tayong, our citizenship is in heaven. Ito po yung nagkumpleto ng ating identity as anak ng Diyos. So masarap na mapaalalahanan tayo na lahat pala ng bagay dito sa mundo na pilit nating niyayakap ng mahigpit, ayaw nating bitawan, nangihinayang tayo. Tama po ba? Natatakot tayong mawala, lahat ng yan ay temporary lang. Dahil ang sabi niya sa Philippians chapter 3 ba yan? 3 verse 20. Anong sabi niya? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan na ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo ang ating tagapagligtas. Kaya nga kapatid, habang ikaw ay naghihintay sa Panginoon, nakikipag-fellowship ka sa kapwa mo, Kristiyano. Pinapalakas mo, pinapalago mo ang iyong spiritual na buhay dahil araw-araw may laban. Amen po ba? Amen. At yung laban na meron ka, hindi tao. Diba nung sabi nun, you are not wrestling against flesh and blood, but we war against the power of darkness, against principalities. Ito ay nasa himpapawid. Iba't ibang uri na mga evil forces. Tama? Mga gawa ng kadiliman na pilit nagdi-deceive sa'yo. Pilit dumadaya sa'yo. Kadalasan ng ating utak, binabantayan ng ating kaaway ang lumalabas sa ating bibig. Dahil yun, doon siya pwedeng, yun yung entry point. Doon siya papasok. Kaya nga mga kapatid, huwag nating panghinayangan yung ating time na ibinibigay tuwing Sunday. Huwag maging kabigatan. Bagkus maging kasiyahan ng puso mo. Kagalakan sa'yo. Ma-excite ka na ito'y Sunday na. Kasi minsan, di ba, ito na lang yung time, maghapon kang matutulog. Pero hindi naman po totoo yun eh. Maghapong matutulog. Pustahan, yung sabi nga ng mundo, pustahan tayo, sabi ng mundo. Nakagawian, pustahan tayo. Nasa mall ka pagdating ng 4 o'clock, 5 o'clock. Diba? Pagdating ng bago magdilim, bago mag-close ang mall. Oo, diba? Andun ka. Kasi, syempre, sasabihin mo sa sarili ko, deserve ko to. Kasi 6 days to work. Oo. Hindi mo ba? Deserve ng Lord na magbigay ka ng time. Salamat sa Panginoon dahil punong-puno ng katiyakan, punong-puno ng katuparan ng kanyang salita. Sabi niya doon, dahil tayo nga po ay hindi na dito, permanent, temporary lamang. Salamat sapagkat ang naghihintay sa atin sa langit, hindi nasisira, tama po ba? Hindi nabubulok. Hello? Hindi kinakalawang, hindi nag-expire, hindi tumatanda. Tama? Tayo kahit anong gawin natin prevention dyan sa ating skin, sa ating mukha, hindi natin mapipigilan, tumatanda tayo. Tama po ba? Nag-fade lahat, nababago lahat. Ang meron lang at mananatili ay yung mga bagay na panglangit. Sabi niya sa Ephesians, meron po ba dyan? Ephesians chapter 2, meron po. Verse 18 to 19. Ano po? 18 to 19. Sabi niya, asa ng 18 to 19? Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalapit sama sa pamamagitan ng iisang spirito. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan
o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na mga hinirang ng Diyos na kabilang o at kabilang sa kanyang household or sambayan. Kaya pwede rin yun. Ito, isa rin yun sa... May nagkuha ba nito? Opo. Meron? Marami ano? Kasi totoo po yun. Di ba? Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Christ, nakakalapit tayo sa Ama dahil sa Holy Spirit. At dahil doon, nakabilang tayo o nakabilong kakapatid sa spiritual family. Amen po ba? Tayong lahat ay spiritual family. So ang ating Ama sa Langit, ang ating makapangyarihang tatay na spiritual. Di po ba? At ang ating mga tunay na kapatid, yan, tingnan nyo nga ang katabi ninyo. Tanggapin mo yan kapatid, dahil hanggang langit kasama mo yan. Amen po ba? Wala kang magagawa. Yan ang iyong tunay na kapatid. Kaya nga, meron tayong mga biological family. Tama po ba yung word ko? Kung gusto mo silang magkasama at maging kabilang sa spiritual family, abay, huwag tutulog-tulog ang iyong spiritual. Ipakita mo na ikaw ay may kinabibilangang spiritual family na totoo na ang iyong tatay ay makapangyarihang may-ari ng lahat. May-ari ng iyong buhay. May kapangyarihang baguhin ka. May kapangyarihang ayusin ang iyong pananaw sa buhay. May kapangyarihang kumilos sa mga sigalot na kinasusuungan mo hanggat ikaw ay tumatawag sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Eh di ba ang sabi nun, there is power in the name of Jesus. Kaya nga lagi natin sinasabi, in Jesus' name. Pag may problema, pag may panganib, di ba? Huwag naman yung natapilong ka lang, natisod ka, nadapa ka lang. Dahil sa hindi mo pag-iingat, di ba? Ginamit mo na yung in Jesus' name. Ginagamit yan sa mga bagay na alam natin na ando ng pag-work, ng power, ng pangalan ni Jesus. So mga kapatid, masarap pong mapaalala at maturuan tayo muli na dahil sa ating pakikipag-isa kay Christ, nagkaroon na tayo ng kabilang na tayo sa spiritual family. At sabi dito, sa ating teksto, Philippians 3:20, ano sabi dyan? Subalit sa kabilang dako, tayo ang mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So, alam na natin na ang ating tahanan, ang ating bayan, ang ating bansa na kinabibilangan ay sa langit. So, dapat tayo ay, number one, dapat tayo ay maghintay ng may ano? Pananabik at Buong tiyaga. buong tiyaga. Siguro ang pananabik, may time ba yan na nawawala? Pwede ba? Pwede bang mawala yung pananabik na yan? Hello mga kapatid. Paano papasok yung mawala yung pananabik? Pag may problema, pwede? Stress, pressure, sa kawalan. Ano pa? Pag nabigo. Yan, pag nabigo sa pangarap. Ano pa? Pag-ibig. Naku, pwede rin ano? Mawala yung pananabik sa Panginoon. Paano pa papasok yung pamawala ng pananabik? Sa pagbalik ng ating Panginoon o pananabik natin makapiling ang Diyos. Sa panahon kung mayroong tayong kasalanan. Pwede? At ang nagiging resulta ng kasalanan ay ano? Ha? Paglayo? Ano pa? Sa ating pisikal na katawan? Ayan, panghihina. Nagkakasakit tayo, diba? So minsan, imbis na lumapit sa Diyos, nagdadamdam. Oo, nag-i-emote, tama? Oo, nahihiya, pwede rin. Bakit ka nahiya? Kasi may kasalanan ka. Guilty. Yun po yung ginagawa ng demonyo. Yung pag-guiltihin ka, may pa-praise the Lord ka po. May papurihin ang Diyos. Mamaya, kakasala ka rin lang naman. O, di ba? Pag nagpipray ka at nakaluhod, may bubulong siya, may paluhod ka pa. Mamaya, kakasala ka rin lang. Huwag po tayong magpadisip. Amen. Tuloy lang. Kasi alam mo na ang Diyos ang higit na nakakakita ng puso mo. Hindi kayang basahin ng demonyo
demonyo ang puso at isip mo, kapatid. Amen. Ang binabantayan niya yung reaction mo. Amen po ba? Amen. Yan ang binabantayan yung response ng flesh. Ay, oo nga, nakakapagod. Tagal-tagal ko nang lumuluhod eh. Nagpa-fasting pa nga ako eh. Wala naman. May tuhod kakaluhod. Oo. Hindi po totoo yun na walang ginagawa ang Diyos. Laging may ginagawa ang Diyos. Ang kailangan lang ipanalangin mo, Lord, buksan mo ang paningin spiritual ko. Amen? Na makita ko, Lord, yung pagkilos mo. Kasi ang gusto natin agad-agad, sanay tayo doon eh. Nature natin, nahayagan natin makita sa harapan natin mismo yung kailangan natin. Tama po ba? Gusto natin agad-agad nandyan sa harapan mo. Ayaw natin yung, ano ba yan, Lord? Diba? Sabi pa nga sa Isaiah, mamapalad yung mga lagi nag-iintay sa Diyos. Sa henerasyon ngayon, anong antay? Anong antay-antay? Wala kaming tayo mag-antay. Mapalad po tayo na meron tayong puso na willing lagi mag-intay sa Panginoon. Diba? Pero habang nag-iintay ka, hindi masarap. Diba? Andyan yung hirap, andyan yung pagtitiis, andyan yung pagtitimpi. Di po ba? Andyan yung self-control. Di po ba kayo natutuwa na sa tulong ng Holy Spirit, nagugulat kayo, nakakaya ko na. Dati hindi ako ganun eh. Pero dahil meron yan, magkakaroon yan. Ano ba naman, nasimulan, nagtuloy-tuloy? Ano ba yan? Okay lang po yan, magtutuloy, magkakaroon tayo niyan. So dahil ang ating bansa o ang ating bayan, ang ating pagiging mamamayan ay hindi na sa lupa, kundi sa heaven, kailangan antayin natin ito ng may pananabik at buong tiyaga. Sabi sa Romans po ba? Romans chapter ano yan, kapatid? 18. Basahin po natin sa chapter 8, verse 18 to 25. Sige po, 18:25. Ang layo ko na, napunta na ako sa Corinthians. Chapter 18. Para sa akin, sabi ni Apostle Paul, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, tama po ba? Tama po ba? Ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipinahayag sa atin balang araw. Malinaw ba? Para kay Apostle Pablo, hindi pa pwedeng para sa akin. Lahat ng pagtitiis na mayroon ako dito sa lupa ay hindi ko pwedeng ikumpara sa kaluwalhatiang nag-iintay sa piling ng Diyos. Diba? Pero bakit ganun? Tama na po yan. 2 buwan nyo na po yung pinabible study, nakakapagod, wala naman po. Hindi naman po nag-church. O, diba? Hayaan nyo na po yan, mga YouTube. Ang susuplada pa nga po eh. Diba? So, nakita nyo may bunga. Sinukuan ba natin sila? Hindi. Tinigilan ba natin sila in prayer? Hindi. Diba? Tinigilan ba natin silang paalalahanan? Uy, church, kahit nakagano, no? Church ka, parang wala na. Sige po. Pilit mong iaharap. Uy, mag-church ka. Okay po. Talaga naman. Talaga naman. Ano bang mayroon? Ba't hindi makatingin ng diretso? Ano ba yung nahihiya? Nagliliwanag po. Hindi. Alam ko na. Nasa safe sila. Kasi pag sinabing pag humarap nga naman, baling hindi. Diba? Yung aking prinsesa ang mahilig dyan, nako. Kahit nakatalasigin po, pero nakaano pala, ano? Kaya sabi dito, sapagkat nananabik, tama ba, ang sanglilikha, na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayon, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok. Wow! Alam mo ba kung ano nagpe-preserve sa mundo para hindi mabulok? Go! Wala, nakalimutan na. Ano ang nagpe-preserve sa mundo para hindi mabulok? Sino pala? Ano-ano at sino? Go! Kristiyano. Amen! Bakit kayo nag-aalinlangan? Hindi na sure. Anong problema? Sure. Ano ang nagpapapreserve sa mundo para di mabulok? Tayo, Kristiyano. Kristiyano! Amen po ba?
Lasa. Nag-preserve! Hindi lang lasa. Number 1 yung duty ay mag-preserve. Na huwag mabulok. Nung araw wala namang ref eh. Nung araw wala namang freezer. Kaya nga nauso yung mga daing-daing na yan na tambak ng asin. Di po ba? At hindi nasisira ng ilang buwan. Tama ba, bro? Inaasinan ng probinsya. Di ba? Meron na yun sa Leyte, yung Dayan, yung Tamban, Dayan. Inaasinan. Oo. Kasi kaya ako sinasabi si Dayan, nakakauwi ka ng Leyte, di po ba? Hindi. Samar. Okay, meron din yun. Tamban. Tamban, yes. Na talaga naman pong grabe yung asin. Yung po bang kahon na lagayan ng mga tuyo o daing na kahoy, grabe ang asin. Siguro ang asin niya nasa... No. 3/4, 1/4 lang yung 1/4 lang yung isda. Kasi nga, ang purpose doon, tumagal. So now ngayon, alam mo na kaya pala hindi nabubulok yung mundo. Kasi, sabihin nyo nga po, kasi nandyan ka. Ayaw maniwala. Kasi nandito ka, kaya hindi nabubulok ang mundo. Kasi talaga pong punong-puno ng kabulukan na ang mundo. Dahil sa kasalanan, napansin niyo po ba? Kaliwat kanan na ang mga kasamaan, kabulukan, ayagan na, mga kurap. Diba? Talagang wala nang lihim, talagang anuhan na, bulgara na po ba ang tawag doon? Patigasan ng iya. Oo, patigasan na ng tainga, pakapalan na ng tainga. Patigasan ng iya. Patigasan, pakapalan ng tainga. Okay. So dito, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Tignan niyo po yung word. Makahati. Sino yung mga kalayaan? Sino yung kalayaan? Sino yung mga anak ng Diyos? Tayo. Sino yung mga tinutukod? Tayo, Christian. Ano lang yung merong parte ang mundo? Makahati. So may portion lang sila. Diba? Ang sabi dito, upang, sabi niya, na ang nilikha, tama? Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So ano po yung next verse? Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sanlilikha kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob. Ano yung unang tinanggap natin? Ano yung Spirit? Ito yung unang garantiya. Ito yung patunay na ikaw at ako ay mamamayan na ng langit. Na ang ating citizenship ay sa heaven na at hindi dito sa lupa. Yung meron kang tatak ng go! Ano meron? Holy Spirit. Amen. Ayaw na namang ilabas. Ako lang. Alam nyo yun eh. Anong tatak meron kayo? Holy Spirit. Tatak, Holy Spirit. Hindi tato ha, tatak. Sayang ang tato. Ang kailangan natin ay tatak ng Holy Spirit upang tayo ay magkaroon ng katiyakan na kabilang tayo sa mga mamamayan sa langit. Ito ay Okay? Bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag sa ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Tama po ba? Kaya nga umaasa tayo, hindi pa natin nakikita. Kaya nga tayo nananampalataya kahit wala pa. Kasi yun ang kinalulugdan ng Diyos. Yung wala pa man, hindi ka pa naniniwala. Kasi di ba mga pilosopo, paano ka nakasiguradong punta ka ng langit? Nakarating ka na ba doon? Diba? Pero ang sabi dito, kasi kahit hindi mo pa nakikita, umaasa ka na. So sabi dito, sapagkat sinong tao ang aasa pag ito'y nakikita na niya? Ngunit, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, anong sabi dyan? Hinihintay natin ito ng buong tiyaga. Kaya parang ang hirap-hirap makikipagbaka kapatid, makipaglaban between flesh and spirit. Tiyaga lang. Tuloy lang. Kasi alam natin na hindi tayo
mabibigo. Amen po ba? Amen. Laging panalo pag na kay Kristo. Amen. Laging panalo pag pinili mo ang kalooban ni Kristo. Kaya huwag kang mapagod. Huwag mong isuko, sabi doon, ang laban mo, ang laban ng Panginoon sa buhay mo. At may next verse pa po dyan, kaya nga sabi ng, di ba, paborito to ni Pastor Mark, huwag kang mabalisa. Alam na alam nila. Dahil sa masama, ano pa ba yan? Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa, katulad ng damo, katulad ng halaman, matutuyo sila. Ano yung sunod? Masa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin. Ligtas sa lupain. Awit 37. Anong sabi dyan? Awit sa harap. Sa harap ni Yahweh pumanatag ka, maging matyagang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan. Ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. So kung may mga tao umunlad pero hindi kasama ang Diyos, ay hindi ang Panginoon na nagpe-bless nun. Alam natin na may kapalit yun, may hangganan yun. Makikita mo naman yung kaibahan ng tao na merong na ang kanyang pagpapala o ang kanyang pag-unlad ay galing sa Diyos. Ito ay may kasamang pagkilala sa may-ari ng lahat. At may kasamang, ano pong kasama nun? Pagkagaling sa Lord. Ang kayamanan. Lord's peace. Okay, pwede. Pero pagka talagang kinikilala mo na hindi iyo yan, hindi ka, ano? Sige po. Ulit yung tanong sabi mo. Pag alam mong hindi sa'yo yan, hindi ka magiging Madamot. very good. Ikaw. Kasi hindi yan, di ba? Amen. Pero pag akin to, pinaghirapan ko to, walang makikialam dito. Ako lang makikinabang dito. Ano sila? Ang sasaya naman nila. Ako naghirap, sila makinabang. Mga ganun. Pero pag alam mong galing sa Lord, kasi the more you give, The more you give. the more you blessed. Habang ikaw ay nagbibigay, the more kang ibibless na. Subukan maging ganon. Diba? Ano to? Masipag naman ako. Dahil tayo po ay mamamamayan na ng langit. Pangalawa, makikita na natin doon na inihahanda na ng Panginoon ang ating tirahan sa langit. Do you believe that? Amen. Yes. John 14, di ba? Ano sabi diyan sa John 14? Alam natin? Huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa English na nakalagay dun eh. In my Father's house, there are many mansions. Ganda, no? Mansion. Ngayon po, ang bahay natin dito sa lupa ay kubo. Huwag kang malungkot. Sa langit may mansion ka, kapatid. Malulula ka. Dahil ginto ang tatapakan mo, brilyante ang iyong hahawakan. Praise the Lord. So, ang sabi dito, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. At the next dyan, sabi ng Lord, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Dahil alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ni Jesus. Amen po ba? Amen. Alam na ng Lord. So sabi ng Lord, pag natapos ko na, ibig sabihin, kapatid, hindi pa tapos ang Lord. Amen. Pinapanday pa. Kasi ang sabi niya, itong anak ko na ito, gustong-gusto talaga niya ito eh. Kaya talagang malawak na siya. Wow! Oo. Mabusisi. Amen po. Kaya sabi niya kasi pag natapos na, babalik siya. Babalik siya. At yun yung prayer niya sa 17. Yun yung heart ni Jesus. Ang sabi niya, Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama. Tingnan niyo po. Sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila
pananampalatayang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Nakita niyo po yung heart ng Panginoon. Diba? Bago pa yan siya ipako. Diba, nag-pray siya? Buong chapter 17 ng John. Prayer niya yun para sa kanyang mga disciple. Kabilang ka ba doon, kapatid? Amen. Praise the Lord. Dahil ang sino mang tumanggap kay Jesus ay alagad na ni Jesus. Hindi na alagad ni ano ha? Ano sabi ni Paulo? Alagad ni Margie. Hindi na alagad ni Margie. Yung nagpapatibok daw, yung nagpapakurap-kurap sa mata. Oo. Yung gumaganda daw yung araw niya pag nandiyan si Margie. Agoy. Oh, diba? Margie. Hindi si Margie. Ay, wag ko ba sino kaya Margie na yun? Lagi niya yung sinasabi yun. Ay, so bakit laging may Margie? O ano, pag tuwing may kasamang ni Margie. Kaya yun. So, napakasarap po na tayo po ay may inihahandang tahanan mula ng Panginoon. Inihanda niya na yung ating tahanan sa langit. Pangatlo, mga kapatid, dahil tayo po ay mamamayan na ng langit, tayo ay magpatuloy sa pagpapalakas, pagpapatibay sa ating pananampalataya. Kaya nga tayo nandito. Di po ba, kanina bago pa man kami dumating, walang kuryente. Tama po ba? Kaya, thank you. Alas 6 pa lang daw, wala nang kuryente dito. So, nagka-kuryente kung kailan mag-i-start na tayo. Isipin niyo. Pero ready naman po ang mga lingkod ng Diyos kahit walang kuryente. Pwede tayo mag-worship. May bibig tayo, may mga kamay para pumalakpak. Tama po ba? Naabutan niyo ba, Dayan? Walang kuryente? So, first time lang ba yung nangyari sa atin? First time po. Pag na Sunday. Kasi may mga time naman talaga na nagba-brownout. Pero hindi tumatapat ng Sunday. This time tumapat ng Sunday. So hindi ganun kadali. So syempre pag walang kuryente, okay lang eh. Pero ang kalaban mo doon, flesh na naman. Mainit. Madilim. Di marinig. Dito lang yun, kapatid. Temporary lang. Okay lang yun. Walang grabing sinag, grabing ningning ng liwanag pag nasa piling ka na ng Panginoon. Mas piliin mo yun, ha? Kaysa naman dun sa... Wala ka makita. Ha? Tiis, marami pong electric pan, mas okay. Pero kung ipopromote tayo ng aircon, tatanggi ka ba? Hindi! Hindi, diba? Sliding door din. Oo. Kung bibigyan tayo ng Lord ng aircon, thank you Lord! Dalawang kamay pa. Welcome, welcome, welcome blessing. Diba? Kasi doon mo mapapakita na ipopromote ka ng Diyos. Andun ang favor ng Panginoon. Kasi natutuwa siya sa'yo. Amen. Natutuwa siya sa kanyang mga anak. Nalulugod siya sa mga anak niya na faithful sa tithing. Amen. Hello. Na faithful kung magbigay at hindi binulaklat yung kanyang wallet, ay ito na lang kulay pula. Huwag na yung kulay ube, kulay asul. Kapatid, hindi na tayo ganon kasi tayo'y matured na. Matatanda na tayo sa ating relasyon sa Diyos. Sa aklat ng Hebreo. Kaya huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayong magtiis. O ayan yung requirement. Magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kaniyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating na ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng Pananampalataya. ngunit kung siya ay Tatalikod, hindi siya matutupdan ng ngunit hindi tayo kabilang sa mga matalikod, kundi sa mga pananampalataya at paliligtas. sinabi mo yan, ha? Amen. Hindi ka kabilang sa tumatalikod, kundi kabilang ka sa mga mananampalataya at maliligtas. Bakit ano mangyayari sa mga tumatalikod? Napapahamak. Okay lang sana kung napahamak ka, na natapilok ka lang, or kahit
lasog-lasog yung katawan mo pero may hininga ka pa? Paano kung napahamak ka at during the time nasa sin ka at kinuha ka na ng Panginoon, wala nang bawian, Aray at ko. mulat ng iyong mata? Di po ba? Okay lang sana eh. Kung ikaw ay napahamak, kung may hininga pa, may pag-asa ka. May pag-asa ka. Pero pag wala ka ng hininga, kapatid, Sayang naman yung panahon. walang take. Tulog to, sayang. Kaya nga, di ba, ano sabi nung ano? Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide, di ba? Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Sa kanya. Di ba? Sama-sama na mag-apoy. Sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay Tukukin na. tapusin na. Huwag na natin siyang hayaan. Alam mo, wala naman talaga siyang magagawa eh. Ang pinapahintulutan lang kasi natin may magawa siya. Tama po ba mga kapatid? Amen. Nasa atin yung permiso eh. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo ang permiso. Nasa iyo ang permiso. Kaya gumagawa Kaya gumagawa. ang demonyo. Ang demonyo. Sa'yo. Sa iyo. I-block agad. Totoo. Nasa atin at sa'yo. Kaya huwag mo siyang bigyan ng permiso at wala siyang magagawa. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Next verse. 2 Corinthians, nabubuhay. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, sabi ni Apostle Paul. Kahit tumihina ang aming katawang lupa, thank you kapatid. Patuloy namang, go! Patuloy namang, Pinapalakas ang aming mga spirito araw-araw. Amen. pwede bang lumakas ang spirito araw-araw na wala kang gawin? Hindi. Anong ambag ng Kristiyano para lumakas araw-araw? Go! Devotion. Amen? Devotion? Ano pa? Sasama sa ganitong gawain. Amen? Ano pa? Bible study. Ano pa? Prayer. Basa ng Bible. Mag-sharing. May kulang pa. Prayer. May kulang pa. Go! Ano pa? Lumakas ka araw-araw. Ano pa? Go! Ano pa ang dapat gawin mo? Kristiyano ka. Followers ka ni Christ. Ikaw ay heavenly citizen na. Anong dapat mong gawin? Mamuhay na banal. Tayo. Amen! Humayo! Yung ginagawa natin. Sige, ako tigil siya. Bakit di mo sinabi ng malakas? Bakit nga ba? Nag-aalinlangan? Sorry na. Mag-share ka ng gospel. Mag-share ka ng salvation. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa Timothy, habang ikaw ay nagpiprepare na mag-share, tinudulutan mo ng kalakasan pagkain ang iyong spiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga, napansin nyo, relax kayo pag wala kayong toka. Totoo, hindi? Chill lang, chill. Pero pag kayo ang dapat next Sunday, naku, solution. Paano ba ito explain? Tama po ba? So, iba pa rin, di po ba? Iba pa din. So, lalakas ka araw-araw pag ginagawa mo yung part mo as followers ni Christ, disciple ni Christ, heavenly citizen ka na kapatid. Kaya gawin mo yun. Okay, next po. Dahil ikaw ay, meron po bang verse? Number 4. Ano po sabi dyan? Pagsikapan nating maging, Kalugod-lugod. ha? Ano nangyari? Bakit ayaw na? Bakit wala ng Kalugod-lugod sa boses? Diyos habang nasa katawang lupa pa. Habang nasa katawang lupa pa. Dahil dun sa ating verse sa Philippians 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay, ano sabi doon? Babaguhin niya upang magiging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kasi nga, di ba, hindi ito pwede sa heaven. Papalitan ito ng what? Heavenly. Glorified body, di ba? Tama ba mga kapatid? Amen. Hindi ito pwede. Makasalanan to. Hindi pwede yung flesh and blood sa heaven. Kaya papalitan ka ng maluwalhating katawan. Kaya, sabi dito, sa ating verse, ano bang verse natin dyan? Corinthians. 2 Corinthians 5, 1 to 10. verse 1, alam namin, kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ano yon? Katawan. Ito, kahon. Kahon lang po ito, kahon. Ang ating katawang lupa,
Kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng Tao. Amen! Hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito, sabi ni Apostol Paul, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na kami nito, ay hindi kami matagpo ang ubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais namin iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais namin mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapalitan ng buhay na Walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito ay matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob, alam namin habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tama po ba yung sinabi natin kanina? Amen. So habang andito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi tayo makakapasok sa inihanda ng Diyos sa atin. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon, sabi ni Apostol Paul. 9. Kaya naman, ang pinakananais namin maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Sapagkat, ano daw sabi? Lahat tayo Sa upuan ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay sa katawang ito. Ito po ay naka-address sa mga Christians. Ito po ay naka-address sa akin at sa inyo. Hindi ito pwedeng kunin ng mga taong walang Christ. Kasi ang sinabi dyan, haharap tayo hindi para i-judge, kundi haharap tayo upang bigyan ng award. Tama po ba? Award. O best in ano ka ba? Ano bang ginawa mo sa body ko? Amen po ba? Ano ba ang part mo sa Grace from Heaven Church? Malakas ko So, malakas kumain. Kaya tayo. Sharon pa, no? Ayan. So, may kasi magkakaroon ng awarding ceremony. So, tayong mga Christians, ang haharapin natin ay awarding. Amen po ba? Amen. Hindi judge na ihuhulog ka sa dagat-dagatang apoy. Kaya tiyakin mo na ikaw ay kabilang sa mamamayan na o citizen na ng heaven. Amen po? Alamin mo, siyasatin mo sarili mo, makipag-usap ka sa Creator mo, sa Savior mo. Amen po ba? Amen. Hindi kung kailan Sunday lang, hindi kung kailan Psalms reading ka, hindi kung kailan ikaw ay prayer of intercede, hindi kung kailan ikaw ay opening or tithes or song leader, doon lang nakakabuklat ng Bible. Okay, mamaya po may meeting tayo. After na, kahit habang kumakain, kahit saglit lang po. Kasi meron tayong concern about body. Okay po? So nakita natin na sa Corinthians ay binigyang diin to ni Apostle Paul na kahit andito pa siya sa katawang lupang ito na nasisira, alam niya na mayroong siyang magkakaroon siya ng glorified body pagdating ng araw. Amen. Dahil yung katawang yan na nabubulok, nasisira, madaling magkasakit, di ba? Madaling bumigay, mahina, papalitan niya ng perfect. Yung original na design. So, sa ating pong pagtatapos ay sinabi po dyan sa ito na, doon na tayo sa pagtatapos. Amon. So, ito na po yung ating challenge. Ulitin natin yung sinabi sa Ephesians 2:19. Sa makatuwid, go church! Hindi na kayo, mga dayuhan, Taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang na tayo sa sambahayan ng Panginoon. So, lagi po nating dala-dala yan. Dala-dala na. Taglay mo na kapatid, saan ka man magpunta. Ikaw ay mamamamayan na sa langit. Amen po ba mga kapatid sa pananampalataya? Amen. Naintindihan po ba? Amen.
Malinaw po ba ang mensahe ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let us pray. Hallelujah. Glory to God. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, maraming salamat po sa kapangyarihan ng inyong salita sa aklat ng Philippians. Thank you, Lord, na ipinaunawa mo sa amin na kami ay hindi na rito citizenship, wala na dito sa lupa ang aming pagkamamamayan, kundi sa heaven na po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kami doon sa mga napag-aralan namin na kami po ay i-practice po namin. Amin pong i-ensayo araw-araw yung mga requirement mo, Panginoon, upang kami ay patuloy, Lord, na makaabot doon sa inyong banal na harapan, na makamit namin ang glorified body, O Diyos, na kalooban mo sa iyong mga anak, Panginoon. Lord Jesus, kayo pa ang kumumpleto ng mensahe nito sa puso ng bawat isa. Maraming salamat sa pagkilos ng Holy Spirit. Thank you, Lord God. Salamat, Ama sa Langit, sa kapangyarihan ng pangalan ng iyong anak na si Jesus sa aming buhay. Salamat, Banal na Espiritu, sa Spirit of Wisdom, understanding, and revelation. Sa iyo lamang ang mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen at amen.